Hala! Paano kung sa machine mo nangyari ito? Akala ng iba, kusa lang nabibitak ang FRP tank. Pero sa karamihan ng pagkakataon, may dahilan kung bakit ito nangyayari. At higit sa lahat, maaari itong maiwasan. Magandang buhay! Welcome to Aqua Geyser Vlogs. New day, new solution. At sa araw na ito ay samahan niyo kami sa isang actual service call sa Olongapo City kung saan pinalitan namin ng isang damaged multimedia FRP tank at ibabahagi namin ang mga posibleng dahilan kung bakit ito nangyayari at kung paano ito maiiwasan. Sinimulan ng team ang maingat na pagtanggal ng multimedia FRP tank mula sa machine. Kasabay nito, sinuri rin ang mga koneksyon at iba pang bahagi ng filtration system upang matiyak na walang iba pang masisirang components. Makikita rito ang malaking bitak sa gilid ng FRP tank, isang malinaw na senyales na kailangan na itong palitan upang maiwasan ang mas malalang problema sa operasyon. Kasunod nito ay unti-unting inalis ang lahat ng filter media elements mula sa lumang FRP tank. Para sa isang 13x54 multimedia FRP tank, ang karaniwang media elements fill ay humigit kumulang 50-60% ng kabuuang kapasidad o nasa 50-60 liters depende sa disenyo ng FRP tank. Hindi ito dapat pinupuno hanggang sa ibabaw dahil kailangan ng sapat na espasyo para sa tamang paggalaw ng filter media elements sa panahon ng backwash. Ang tamang media elements level ay mahalaga upang maging epektibo ang filtration at maiwasan ang hindi normal na pressure sa loob ng tangke. Maraming nagtatanong kung bakit nagkakaroon ng bitak o vacuum ang isang FRP tank. Ang eksaktong dahilan ay maaaring mag-iba sa bawat kaso at kinakailangan pa ring suriin ng technician. Ngunit ilan sa mga karaniwang sanhi ay ang hindi tamang valve operation, maling backwash procedure, pressure build-up, vacuum o negative pressure sa loob ng FRP tank, at kakulungan sa regular na maintenance. Matapos ang inspeksyon, inihanda ng bagong 13x54 FRP tank bilang kapalit ng nasirang tank. Pagkatapos ay maingat na ibinalik ang lahat ng filter media elements tulad ng pebbles, silica sand at anthracite sa bagong FRP tank. Kasunod ang tamang pagkakaayos ng bawat layer upang matiyak ang maayos na performance ng multimedia filter. Pinalitan din ang top distributor o top strainer upang matiyak ang maayos na distribution ng tubig sa loob ng filtration system. Matapos maikabit ang distributor, ibinalik na rin ang FRP tank head bilang paghahanda sa muling pagpapatakbo ng machine. Ibalik na sa tamang posisyon ang bagong multimedia FRP tank at muling ikinonekta sa buong filtration system. Sunod ay isinagawa ang initial testing at backwash upang matiyak na maayos na ang daloy ng tubig at handa nang gamitin ang filtration system. At hindi nagtatapos ang aming serbisyo sa pagpapalit ng mga parts. Mahalaga rin sa amin ang tamang orientation sa aming mga clients at operators. Sa pagkakataong ito, muling ipinaliwanag ng aming team ang tamang pag-operate at tamang proseso ng backwash upang makatulong na mapanatili ang maayos na kondisyon ng filtration system at maiwasan ang mga problemang maaaring mangyari sa hinaharap. Ang regular na maintenance, tamang operasyon at wastong pagbabakwash ay ilan lamang sa mga susi upang mapahaba ang buhay ng inyong water refilling machine. Kapag may napansin kayong kakaibang pressure, tagas o pagbabago sa performance ng inyong makina, mas mabuting ipacheck agad ito upang maiwasan ang mas malaking gastos sa hinaharap. At ayun lamang po sa araw na ito. Isa na namang successful machine repair ang ating natapos. Huwag kalimutang mag-like, share at follow ng aming page at abangan ninyo ang aming mga susunod pa na episode. Remember, every great business starts with the right solution. God bless! Bye!